moderators, resource speakers, at higit sa lahat sa ating mga participants na andito ngayon, hindi lamang upang matuto, kundi upang maging mga makabagong tagapaghatid ng katotohanan at pag-asa. Maligayang pagdating sa ating Media Camp 2026. Panginoon. My dear friends, this morning, we thank the Lord for a beautiful Easter season because we are towards the end of the Easter season. On Sunday, we will celebrate Pentecost, the outpouring of the Holy Spirit here in St. Michael's Retreat House. Sana pagbalik nyo sa inyong mga parokya, sa inyong mga social media accounts, sana ay tunay na Holy Spirit ang makita nila. Amen? May purpose yung kanyang pag-appeal. Hindi lang pagtakas. His purpose was to go to a higher power and there evangelize. And that, my dear friends, is the power that you have as people of the media. You have that higher facility to evangelize. Yes, many times you will go where you will not want to go. But remember, you have the facility, the higher power to share the good news. Ang tanong, are you using that for the good and for the deepening of the Holy Spirit in the world? And so, my dear friends, we pray and we thank the Lord for today's summit, for today's camp, na sana ay itong ating binigay na kapangyarihan at pagkakataon na katulad ni Paul na umapila sa mas mataas na hukom, tayo rin gamitin natin ito para mas ipalaganap ang mabuting balita. Kaya pakisabi sa katabi mo, galingan mo. And so we pray, dear Jesus, we thank you for calling us to this vocation of the media. Thank you, Lord, that just like St. Paul, we can and we have the facility to share your good news to more people. Equip us, strengthen us, inspire us, so that we may share your love to the world. Amen. Sa panahon ngayon, napakabilis ng daloy ng impormasyon. Sa isang click, isang post, isang video, ay maaring maabot natin ang libo-libong tao. Ngunit, sa gitna ng bilis na ito, pinapalahanan tayo ni Pope Leo XIV ng isang mahalagang totohanan na ang komunikasyon ay hindi lamang tungkol sa content. Ito ay tungkol sa tao. Sa tema ng ating ngayong Preserving Human Voices and Faces, ay paanyaya na alahanin na ang bawat mukha ay may dangal at ang bawat tinig ay may kwento. Ang bawat tao ay may natanging pagkakakilanlan na hindi maaaring palitan ng algorithm, data o artificial intelligence. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Pope Leo XIV na habang lumalago ang teknolohiya at AI, hindi natin dapat isuko ang ating kakayahang mag-isip, makinig at makipag-ugnayan bilang tao. Hindi dapat mawala ang ating kakayahang makaramdam ng habag, magmahal ng katotohanan at makakita ng mukha ng Diyos sa ating kapwa. Thank you! Kaya dapat mag-ingat po tayo. At ngayon pag-uusapan
pag-usapan natin ang mga threats. So this is not an IT seminar, this is a practical seminar. Malalaman natin paano labanan yung mga scammers at paano protektahan yung mga pare, mga madre at iba pa mga religious dahil sila yung target. At kayo yung mga bata, dapat kayo yung gumawa ng paraan. Ang pangarap ng Scam Watch Pilipinas, magkaroon ng isang scam watcher bawat pamilyang Pilipino. Para kayo yung magturo kay lolo, kay lola, saka sa mga bata. Help me build confidence in front of the screen. The right tone and maximizing the voice. Okay. Sa mga sinabi ko rin, I can touch about and the main topic was yun ang proper na pag-review. Hindi. Kaya ko mag-control ng boses ko. Go! Ready? And go! Pagkatapos ang kain, tapos lahat. Lights, camera, visual. So, Ladies and gentlemen, how about a beautiful day? Again? What? Presenting, gentlemen. Glad to see you. Let us see. Your minutes going. Ladies, Lord. Friend is coming. Mentor. Thank you so much again.
Maria